Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, Representative Abante tinamaan kay Congressman Marcoleta, ex-VP De Castro, Bistado, former President Duterte, kumilos na, Trillanes, balik rehas. Ako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento, no? At ito na nga, sa thumbnail po natin, tinamaan, former PRRD kumilos na, noli bistado na. I love my country. Yan po ang sabi ni former President Duterte. Timbog itong si Trillanes mga kababayan. Ito, simulan na po natin dito kay Congressman Marcoleta mga kababayan. Ito, pakinggan po natin at bigyan po natin ng komento. Ito na po. Yung mga pinatay ng mga adik, ni-rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli, sapagkat hindi naman madali, nahulihin mo yan. Opo. Lalaban at lalaban yan. Lalong-lalo na yung mga pulis na kasangkot ng mga adik, ng mga puser. Yung mga nadisgrasya nila, lahat ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila, pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, tinatanggap ni Congressman Atrasado? Ha? So yun mga kababayan, dahil nga po ito si Congressman Abante, no? Ay labis, itong Tuadcom, lahat ng Tuadcom mga kababayan, no? Labis po ang kanilang pag-aalala, pagpoprotekta dito sa mga diuman, no? Biktima ng AJK. Pero doon po sa sinasabi kanina ni Congressman Marcoleta, no? Paano naman itong mga biktima ng mga adiktos? Itong mga na-rape ng mga adiktos? Itong mga kapulisan, no? Natin na mga nagurgur ng mga adiktos. Yung kanila bang mga pamilya walang karapatan ng tulad ng karapatan na ibinibigay ng Tuadcom dito sa mga di umano'y AJK victims mga kababayan? Wala ba silang karapatan? O ano ka ngayon, Representative Abante? Pakisagot naman po itong sinasabi ni Congressman Marcoleta. Diba? Kasi ayaw nyo lang talaga isali si Congressman Marcoleta no? Maganda sana yung discussion dyan kung nandyan po si Congressman Marcoleta. Kaso po, pinigilan nyo. Hindi natin alam kung sino ang nagtanggal, no? Kung sila lang ba ang nagdesisyon na tanggalin si Congressman Marcoleta dyan sa mga committee na yan na kanyang kinabibilangan, no? Or there is someone higher than them, no? Higher. Mga high ba? Mga high mga kababayan, ay baka nasa likod nitong mga pagtatanggal kay Congressman Marcoleta. Nako. Ang sabi po ng isang mambabata sa taga Maynila, nung simula kakampi niyo po ako, Pangulong Duterte. Ako po'y kapanalig ninyo at tumulong po ako sa inyo, pero hindi Sino ko... yan? Si yung sabi niyo, patras lagi. Kung patras ito lagi. Baka si Congressman Atrasado. Yung hindi ko anya matanggap dyan, bakit napakarami ng batang namatay? Higit 30,000 ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag. Yan po ang hindi ko matanggap. Hindi matanggap. Yung pinatay ng NPA, natatanggap niya? Yung mga dinukot, pinagpapatay, pinugutan ng ulo, kung ano, alam mo kung tumira ang Abu Sayyaf, talagang hindi... Manlulumo ka talaga eh. Morbid nga, sabi ko. Pugutan ng ulo dyan. Yung natatanggap niya yun? Bakit hindi nyo ipa extrajudicial killings lahat ito? Bakit selective ang inyong process? Oo. Bakit selective ang inyong pagdinig? Yung mga pinatay ng mga adik, ni-rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli, sapagkat hindi naman madali, nahulihin mo yan. Opo. Lalaban at lalaban yan. Lalong-lalo na yung mga pulis na kasangkot. So meaning mga kababayan, yung sinasabi pong selective, no? Yung kanilang pag-imbestiga, meaning
Ha? Ano pong ibig sabihin yung para sa inyo? Para sa akin kasi mas mas pumapabor sila, no? Na ginugurgur itong mga authority, itong mga inosente, itong mga law-abiding citizens, no? Mas pabor silang gurgurin yon kaysa sa gurgurin, no? Itong mga hinayutak ng mga adiktos. Diba? Parang ganun pong lumalabas. Selective. Walang, yung isang panig hindi po dinidinig. Ha? Yung panig lang po ng mga napatay di umano, nagurgur, na mga adiktos sa panahon po, no? Ni dating Pangulong Duterte. Bakit ganun? No? Hindi ba yung mga biktima, hindi ba yung mga tao? Sa tingin siguro nitong Tuwadcom, ang tao lang ay itong mga hinayutak na ito, no? Itong mga adiktos na nagurgur. Nung panahon po, sinasabi nila EJK daw. Yan lang siguro ang sa tingin nila ang mga tao. Ito siguro mga inosente, mga biktima, no, na mga adiktos ay hindi mga tao sa kanila. Dahil hindi po nila inimbita, ni isa wala pong nag-imbita, no? Kung hindi pa i-open ni Representative Direk si Cardima, hindi pa po pag-uusapan yan. Ng mga adik, ng mga puser, yung mga nadisgrasya nila, lahat ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila, pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, tinatanggap ni Congressman Atrasado? Ha? Yun po ang itatanong ko sa kanya pag nagkita Kasi kami. ang gusto kong itanong mo sa kanya, bakit hindi nyo po inimbita ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Sapagkat siya ang abogado. Siya ang abogado ng ating pamahalaan. Ba't hindi po nyo tinawag ang Secretary of Justice? Oho. Bakit hindi nyo po tinawag ang sino man yung mga chief of police ng panahon ni Pangulong Duterte? Sila po ang higit na nakakaalam ng pagpapatupad ng war on drugs. Hindi, yung tinawag tuloy nila mga kabayan, si Nery Colmenares, no? Si Chiljok, no? Si Trillanes, no? At saka yung mga teroristang mga congressman natin, no? Ha? Yung mga leaning to the makakaliwa. Yun ang pinagtatawag nila kasi ano sa palagay niyo mga kabayan kung bakit yun ang tinawag nila? Kasi gusto po nilang magalit si former President Duterte at magmumura, no? Mag-PI dyan, no? Para ma-contempt nila. Yun naman talagang plano nila pero hindi lang natuloy kasi alam rin ni dating Pangulong Duterte kung bakit nasa tabi niya si De Lima, no? Kung bakit nandiyan si Trillanes. Hindi na nga mapagpigil yung matanda, no? Nakakapag-PI pa rin kahit papano, no? Ano sa palagay ninyo mga kabayan itong sinasabi ni Congressman Marcoleta na paano ang mga nagurgur ng mga adik? Hindi ninyo binigyan ng karapatan, no? Ayan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment na lang po sa baba. At ito po yung sinasabi ko kanina na I love my country. Ito po si former President Duterte, I love my country more than anybody else in this room. Yan po ang sabi niya. Ngayon, no? I want you, kayong mga nanonood, I want you to imagine, no? Na itong phrase na ito, I love my country more than anybody else, mga kabayan, no? I want you to imagine na sinasabi niya ni President Bongbong Marcos Jr. No? Imagine niyo lang kung si President Bongbong Marcos Jr. ang nagsasalita ng ganyan. Tumatagos ba sa puso? No? Sa puso ninyo? Ito, sa kay former president, talagang tagos sa puso, lalo na kapag live mong nakikita, di ba? Ay, mga sinasabi nito, ini-stress out niya yung gaano kamahal niya ang Pilipinas, no? Kaya wag kayong gumawa ng kalokohan kung ayaw niyo talagang magurgur. Yun yung sinasabi niya, di ba? Ganun ang pagmamahal, no?
Ganun naman talagang mamahal, nagsasakripisyo mga kababayan. Eh kung isa kang bad element of the society, parang hindi ka na sakripisyo okay na, di ba? Although, mga kababayan, sacrifice pa rin yan kasi may masasaktan, di ba? Pero, ang tanong, bakit pa rin ninyo ginagawa? No? Pinag-ano na kayo, winarningan na kayo, ginagawa nyo pa rin, no? O hindi na po kasalanan yun ng gobyerno. Kasalanan nyo na po yun. Okay? Ano sa palagay nyo mga kababayan? Na-imagine nyo na ba? Kung si President Bongbong Marcos Jr. ang nagsasalita ng ganito, I love my country more than anybody else. No? I think singaw Sisingaw po. May singaw na part kapag nakita mo siya. No? I think it's not sincere. Sinabi niya naman yun minsan. Hindi po ramdam, no? Hindi po ramdam. Iba pa rin pag si former President Duterte nagsalita. Ramdam mo. Tagos. Hanggang buto-buto. Yan mga kababayan. Well, anyway, ito, pag-usapan din po natin ito. Itong si Kabayan Noli De Castro. Former Vice President De Castro, bistado. Ito, pakinggan po natin, pati si Trillanes. Ito mga kababayan. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Isang baho na naman ang pilit na umaalingasaw. Matapos ang kanyang naging revelasyon sa pagdinig ng Quad Committee sa Kongreso at naglabas di umano ng mga kasinungalingang ebidensya para idiin di umano sa drug money ang mga Duterte. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, ngunit nang mabunyag sa publiko na mali-mali pala ang mga spelling ng pangalan sa bank account na ipinakita ni Antonio Trillanes sa Quad Committee ng Kongreso. Kaya dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kumilos na at dating senador na si Antonio Trillanes kakasuhan na di umano ng kasong libel case. Kaya sigaw ng taong bayan, 1 billion libel case dapat ang ipapataw sa katatapos lamang na pagdinig ng Quad Committee patungkol sa di umano'y AJK na nangyari sa kampanya kontra ipinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte. Dating Senator Antonio Trillanes bigla na lamang lumitaw kung saan naglabas ng mga ebidensyang di umano'y puros kasinungalingan lamang para lamang ipahiya at siraan ang pamilyang Duterte sa publiko. At sa wakas, So, biglang lumabas itong si Trillanes para siraan ang pamilyang Duterte. Pero mas lumabas pa mga kababayan, no? Sa part nating nanonood nung hearing na yon, na mas napahiya itong si former Senator Trillanes, no? Mas napahiya po siya kaysa po sa doon sa pinapahiya niya. Mas siya po ang nakakahiya. Una mga kababayan, dahil po, sige sabihin natin, nakuha mo yung data na yan coming from someone, no, na nagbigay sa'yo. Pero mayroon po tayong batas, mga kababayan, na tinatawag na Bank Secrecy Act or Bank Secrecy Law, na bawal pong i-disclose, no, sa kahit kanino man, no, sa kahit na kasino man, ni piso. Sabi nga din natin Pangulong Duterte, ni piso ang laman na bank account na yan, hindi mo pwedeng i-disclose kahit kanino. Bakit ito? Si former Senator Trillanes, ganun lang kadali niyang nakuha itong mga bank account na itong kanino man ito, kung sino man po ang mga may-ari ng mga bank account na yan, magreklamo po kayo. Kasuhan niyo po itong si Trillanes kasi sinasabi ni former president, hindi sa kanila yan. Ano sa palagay niyo mga kabayan, makukulong ba ulit itong si Trillanes? Abangan lang po natin kasi eto, may kumikilos na po ang mga Duterte. nakapagpasya na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na sasampahan niya ng kaso si Antonio Trillanes ng kasong libel case. Habang gumagawa kasi ng kanyang TikTok live si Attorney Salvador Panelo ay
bigla na lamang tumawag ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at dito na mismo sa TikTok live nila na pag-usapan ang kasong kanilang isasampa kay dating Senator Antonio Trillanes ng dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. At ang magiging legal counsel nito ay walang iba kundi si Salvador Panelo. Dito na napag-usapan din nila na maliraw ang spelling ng pangalan ni Paulo Duterte at sa asawa nitong si Hanilet sa ipinakitang dokumento ni Antonio Trillanes sa Kongreso na magdidiin di umano sa drug money ng mga Duterte. At kung ating matatandaan kamakailan lamang, tinanong ng mambabatas kung saan niya nakuha ang nasabing dokumento at ang sagot naman nito ay inabot lamang di umano ito sa kanya. Na ayon naman sa ating mga kababayan, halatang gawa-gawa lamang at puros kasinungalingan lamang. Wala raw talagang dignidad si Trillanes at hindi mapagkakatiwalaan. Dapat lamang daw nasampahan ng kaso at pagbayarin ng 1 billion para tumanda na. Dahil sa kapal ng mukha na siraan at paratangan ng kung ano-anong kasinungalingan. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, maraming salamat po minamahal naming Attorney Salvador Panelo. Mag-iingat po kayo lagi. Sa umpisa pa man wala na talaga kaming tiwala sa mga kasinungalingang ebidensyang hawak ng gobyernong ito, lalong-lalo na kay Trillanes at ng Quad Committee members. God bless po former President Rodrigo Rua Duterte. Tunay ka ngang hindi pinapabayaan ng ating poong may kapal. Naway gabayan ka lagi ng ating poong may kapal para tuluyan ng makulong ang Antonio Trillanes na iyan. Ano ka ngayon, Antonio Trillanes? Kulong ka na ngayon. Grabe na talaga ang mga kabulustugan ng gobyernong ito. Pati mga kasinungalingang ebidensyang hawak ni Trililing ay pinapatulan pa ng mga Quad Committee members. My ever dearest brave, strong with unique principles, PRRD. We fully support you. God bless you and your family. Ano ka ngayon, Trililing Antonio Trillanes? Ubod ka talaga ng kasinungalingan. Nararapat lamang na makulong ka sa kasong libel case para hindi na pamarisan. End quote. Binanatan ka ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinakainutol na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya lang ginawa yun. Nung 2016 pa, kinover mo pa nga kako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo, So yan mga kababayan, nabanatan tuloy itong si bistado na tuloy itong si De Castro. Pinaka-inutil na Vice President ng ating bansa. Akala ko kasi, siya ang pinaka-inutil itong si Leni Robredo. Ay ito pa lang si si kabayan Noli de Castro. Ayun po yan. Kaya Attorney Panelo mga kababayan. Nako. totoo lang, pinarelease niya pa rin, ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? So yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment nyo lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.